Iyak ng sanggol. Hi Sir Jupiter, itago niyo na lang ako sa pangalang Lynn. Taga rito po sa Iloilo. Itong ikikwento ko po ay noon bang 2004 nangyari. 16 years old pa lang po ako noon, pero tandang-tanda ko pa po ang mga kababalaghang naranasan namin ng pamilya ko. May kinalaman sa isang sanggol na hindi tao, ngunit hindi naman po tiyanak. Buwan ng Agosto nang lumipat po kami sa isang bagong gawang bahay sa isang subdivision. Sa narinig namin dati raw nasunog ang bahay na yun, tapos pinagawa lang ulit bago ibenta. Maganda ang bahay at mura na kung tutusin, kaya hindi na pinakawalan ni na mama at papa. 2 andanas po ito tapos 3 ang bedrooms. 2 sa taas at 1 sa baba. Sa master's bedroom po sa 2nd floor sina mama at papa. Sa isa pang kwarto sa 2nd floor naman ang 2 bunso kong kapatid. Samantalang ako'y pinilit ko doon lang ako sa 1st floor. At yun po ay dahil hindi maganda ang kutob ko sa 2nd palapag. Sir Jupiter, hindi ko kaagad natumbok kung bakit. Pero pagkarating pa lang namin sa bahay, mabigat na agad ang pakiramdam ko. Akala ko masama lang talaga ang mood ko dahil sa pagod sa paglilipat bahay. Subalit, nagtaka ako. Kasi sumasama lang ng husto ang pakiramdam ko kapag pumapanhik ako sa 2nd floor. Lalo na po kapag pumapasok ako sa silid ng mga kapatid ko. Sa buong 1st floor, hindi naman ganoon kabigat ang kutob ko. Noong mga unang araw namin sa bahay, sinubukan ko lang pong baliwalain ang kutob ko. Naisip ko rin kasing baka namamahilan ako. Subalit nagbago ang lahat nang lumipas ang mahigit 1 buwan ng pagtira namin doon. Nagsimula po ang lahat nang minsan makatulog ako sa kwarto ng mga kapatid ko sa 2nd floor. Tinulungan ko kasi silang mag-review para sa exam noon, tapos doon ako inabot ng antok. Medyo malaki naman ang kama nila, kaya kasya naman kung tatabi ako. Doon po ay nanaginip ako, Sir Jupiter. Nakahiga lang daw ako sa loob ng parehong kwarto, ngunit hindi ako makagalaw. Nagtaka ako kasi may naririnig akong iyak ng isang sanggol na mukhang wala pang 1 taon. Gusto kong lingunin ang pinanggagalingan ng iyak o hanapin ito. Pero hindi po talaga ako makakilos. Nagmukha lang akong estatwang nakahiga patagilid. Noong una po marahan lang ang iyak ng baby. Iyak lang na parang gustong dumede sa nanay. Subalit makalipas ang mga sandali, palakas na ito ng palakas at nagiging pasigaw na talaga. Iyak na ito na animoy nasasaktan ng husto. Pinilit ko pong makagalaw kasi kinikilabutan na po talaga ako sa iyak ng bata, Sir Jupiter. Hanggang sa nagising ako at napabalikwas ng bangon. Umahangos, kumakalabog ang dibdib tapos tagaktak ang pawis. Ramdam na ramdam ko rin ang napakabigat na presensyang bumabalot sa buong silid na yun. Nanginginig akong tumayo at mabilis na bumaba papunta sa kwarto ko.
Nilak ang pinto. Tapos nagtalukbong ng kumot. Hindi na nga lang ako makatulog kasi nanunumbalik sa isip ko ang iyak ng baby. Mula sa marahan hanggang sa malakas na palahaw, paulit-ulit lang. Naitatanong ko rin sa sarili kung bakit ko kaya napapanaginipan yun. Kinaumagahan, nagtaka si na mama kung bakit mukhang puyat ako. Sinabi ko sa kanilang hindi ako nakatulog ng maayos dahil binangungot ako. Gusto ko na nga po sanang umabsent sa eskwela noon kaso nga po, examination day ng school namin. Sa awa ng Diyos, nakasagot naman po ako ng maayos sa exam. Yun nga lang, hindi pa pala tapos ang bangungot ko. Pagsapit ng gabi na naginip na naman po ako, Sir Jupiter. Nakatihaya lang ako sa kama ko at hindi ulit makagalaw. Maririnig ko ulit ang iyak ng sanggol ngunit mahina lang ito para bang galing sa malayo. Para bang galing ito sa second floor. Yun nga lang, kinilabutan pa rin ako kasi ganoon pa rin ang tono ng iyak niya. Nagsisimulang marahan hanggang sa nagiging tunog na sasaktan. Habol hininga ulit ako ng magising. Mabigat ulit ang pakiramdam ko, pero hindi kasing bigat noong andoon ako sa silid ng mga kapatid ko. Mabuti na lang din at nakatulog naman ako noong gabing yun. Ang kaso, paulit-ulit pong ganoon ang panaginip ko sa loob ng ilang gabi, Sir Jupiter. Hanggang sa hindi ko na kinaya at sinabi ko na kina mama na masama ang kutob ko. Sabi ko sa kanila pakiramdam ko, may gustong sabihin sa akin ang bata. Gusto sanang sabihin ni Papa na baka naninibago nga lang ako sa bahay. Pero biglang sumabat ang pinakabunso sa amin na si Bernie. Sabi niya na papanaginipan din daw niya ang nasabing iyak. Napakalakas daw nito at parang nasa loob lang talaga ng kwarto nila. Tinanong ni Mama ang gitna naming kapatid na si Jelly kung binabangungot din ba ito ng ganoon. Ngunit, hindi naman daw. Kaya wala kaming nagawa ni Bernie. Nagkatinginan na lang kami tapos nag-usap na matutulog na. At hindi na ako nagulat nang makiusap siya sa aking doon muna siya sa kwarto ko matutulog. Pumayag naman po ako. Sir Jupiter, hindi nga po kami nagkamali. Noong gabing yun po kasi binangungot na naman kami. Ganoon po ulit. Umiiyak ang bata mula sa second floor at mabigat sa pakiramdam. Halos sabay kaming nagising ni Bernie at parehong hinahabol ang hininga. Doon ko nakumpirmang totoo ngang pareho ang panaginip namin. Subalit nagulat ako nang magtatakbo si Jelly papunta sa kwarto ko. Malakas niyang kinatok ang pinto at sinabi niyang maging siya ay binangungot na rin. Kaya naman doon muna kami natutulog sa kwarto ko sa loob ng ilang gabi. Hanggang sa animoy tumawid na sa realidad ang mga pangungot. Biyernes po ng gabi noon. Naaalala ko kasi walang pasok kinabukasan. Inaasahan ko nang mapapanaginipan na naman namin ang umiiyak na sanggol.
Subalit laking hilakbot ko nang hindi lang iyak ng baby ang nadatnan ko sa panaginip. Nakita ko ang sarili sa kwarto ng mga kapatid ko. Nakatayo ako roon sa likod ng nakasaradong pinto. Ngunit imbis na magsimula sa marahan, agad marahas ang iyak na sumalubong sa akin. Nagpalingalinga ako at nahintakutan ng matantong puno ng usok ang buong paligid. Naisip ko agad na baka nasusunog ang bahay, pero naririnig ko pa rin ang iyak. Kaya natanto kong nananaginip pa rin ako. Bagamat nakatayo, nahihirapan pa rin akong kumilos. Gustong-gusto ko na po kasi talagang hanapin ang bata noon. Gusto-gusto ko nang malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Pero nagmimistula lang akong ribulto sa may pinto. Hanggang sa nagising na naman ako, Sir Jupiter. Subalit sa pagkakataong yun, dinig na dinig ko pa rin ang iyak ng sanggol. Opo, naroroon na ulit ako sa kwarto ko, pero pakiramdam ko ay naroroon na rin ang pinagmumulan ng iyak. Nagising din ang mga kapatid ko, ngunit kagaya pa rin naman daw sa dati ang mga panaginip nila. Sinubukan kong makatulog ulit. Pero bumabagting pa rin talaga sa tenga ko ang palahaw ng sanggol. Hindi ko na matukoy kung saan ito nagmumula, kasi napakalakas at parang nakapalibot sa buong isip ko. Maging ang mabigat na presensya na po ay ramdam ko nang bumabalot na talaga sa akin. Kaya todo na talaga ang kabog ng dibdib at tagagtak ng pawis ko habang nakahiga. Kinaumagahan, wala po sina mama at papa kasi nasa trabaho. Ang mga kapatid ko naman may kanya-kanyang lakad para sa mga sinaliang sports activities. Kaya naiwan akong mag-isa sa bahay. Kung tutuusin, pwede naman akong gumala muna, pero iba ang nasa isip ko. Kahit latang-lata dahil sa puyat bandang 10:10 po ng umaga, naisip kong pumunta sa second floor, Sir Jupiter. Bit-bit ko lang ang isang rosaryo kasi wala akong ibang maisip na pwedeng pamproteksyon sa sarili ko. Mabagal ang pag-akyat ko sa hagdan kasi ramdam na ramdam ko po talaga ang mabigat na presensya. Halos umatras na nga po ako at bumalik sa baba nang makaharap ko na ang pinto Nanginginig na po kasi talaga ako sa matinding takot noon. Pero nilakasan ko ang aking loob. Huminga ng malalim, hinawakan ng doorknob. Doon din mismo ay narinig ko ang iyak at sigurado akong gising ako noon. Hindi ko pa man binubuksan ang pinto, nag-uusal na po ako ng dasal. Nagtatanong din ako sa hangin kung ano ba talaga ang kailangan niya sa akin. Sabi ko, "Baby, bakit ka umiiyak? Anong kailangan mo kay ate? May maitutulong ba ako sa iyo? Please naman mo, huwag mo na akong takutin." Pumugot ako ulit ng lakas ng loob at binuksan ang pinto. Nanlaki ang mga mata ko kasi bumungad sa akin ang makapal at napakaitim na usok. Napaubo nga po ako nang yakapin ako ng usok. Napaatras palabas ng pinto at naghintay ng ilang sandali habang tuloy-tuloy pa rin ang pag-iyak ng bata. Napansin ko po kasing pumapahalo sa hangin ang usok at unti-unting nawawala. Nang maglaho na ang usok, sumilip ako sa loob ng kwarto. Wala naman pong kakaiba sa pagkakaayos ng mga gamit ng mga kapatid ko. Ang pinagkaiba lang, nakita ko na ang pinagmumulan ng iyak.
Sir Jupiter, sa sahig malapit sa kama, isang sanggol na sunog ang umiiyak. Uling na po talaga ang buo niyang katawan at parang may nana sa ibang bahagi. Nakatihaya po ito pero galaw ng galaw ang mga braso at binti. Doon ko naisip na siguro anak yun ng dating may-ari ng bahay. Naisip kong siguro hindi na iligtas ang bata ng magkasunog dito. Opo, kinikilabutan ako. Multo ba naman po ang makita ko eh? Tapos kahindik-hindik pa ang itsura nito. Napakalayo sa itsura ng isang buhay na sanggol. Pero ramdam ko rin ang kurot ng awa sa puso ko. Kasi sanggol na multo po yun. Sir Jupiter, nagdasal po ako doon sa kwarto. Pinilit kong tapusin ang isang buong ikot ng rosaryo kahit takot na po talaga ako. Nangangatal, nanginginig at nagkakandama-alimali na nga po ako pagkatapos nagpaalam ako ng maayos sa baby. Sabi ko babalik ako at tutulungan ko siyang mawala ang sakit na nararamdaman niya. Noon din ay umalis po ako ng bahay at dumiretso sa pinakamalapit na simbahan. Kahit kabado, pinilit kong ikwento sa isang pari ang mga nasaksihan ko. Agad naman po niya akong sinamahan para dasalan at bendisyonan ang bahay namin. Hindi ko na lang po sinabi sa mga magulang at kapatid ko ang nangyari. Ayaw ko kasing lalo pang matakot ang mga kapatid ko. Okay lang din naman lalo't hindi na rin nang paramdam ulit sa mga panaginip namin ang bata. Masaya na rin ako at natulungan kong pumayapa ang kanyang kaluluwa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Pero bago ko pa po tuluyang tapusin, gusto ko lang ipaalala na hindi lahat ng mga multo ay masasama. Oo, syempre nakakatakot. Pero minsan po kasi, kailangan lang talaga nila ng tulong natin. Magandang gabi po. Red-eyed baby. Hello po, Sir Jupiter. Hindi na po ako magpapakilala. Gusto ko lang po talaga ibahagi sa inyo ang nakakatakot na karanasan ko noong ako'y nasa elementarya pa lamang. Maikli lamang ang aking istorya at pagpasensahan na ninyo kung di ko man maikwento ng maayos ito. Hindi po kasi ako sanay magkwento, lalo na sa ganitong paraan. Sir Jupiter, 4 po kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Noon pa man ay alam ko nang nakakakita ako ng mga kaluluwa. Ngunit di naman ako tulad ng iba na talagang bukas na bukas ang third eye. Nangyari po ito, baby pa lang po ang bunso naming kapatid. Na-ospital po siya at sumama po ako sa mga magulang ko sa ospital. Di ko na lang din po babanggitin ang pangalan ng mismong ospital. Basta sa may San Juan po ito. Private room ang kinuha ng aking mga magulang para sa kapatid ko. Nakaupo po noon si Mama sa hospital bed habang karga ang kapatid kong naka-dextrose. Habang si Papa naman ay lumabas para bumili ng mga gamot na kailangan. Ako naman po ay nanonood ng Once Upon a Time sa TV na nasa loob ng private room. Pero nabagot din ako kaya naisip kong lumabas na lang muna. Ang kwarto po namin ay malapit sa nurse station.
Makikita po ang nurse station sa bandang kaliwa habang isang mahabang hallway naman ang nasa kanan. Pagkalabas ko po sa kwarto ay may nakita akong isang lalaking naglalakad. Matanda na ito at nakasuot ng puting barong at itim na pantalon. Sa di ko malamang dahilan, sinundan ko po itong maglakad sa hallway. Noong una wala naman po akong napapansing kakaiba. Sadyang sinusundan ko lang po siya. Hanggang sa lumiko po siya at biglang pumasok sa isang kwarto. Noong akmang susundan ko pa po sana siya, napansin kong hindi pala bumukas ang pinasukan niyang pinto. Ibig sabihin, sadyang tumagos lamang ang lalaki. Nang tingnan ko ang pinto, napansin kong fire exit pala ang kanyang dinaanan. Kinilabutan po ako sa nasaksihan. Kaya dali-dali akong tumakbo pabalik sa kwarto ng aking kapatid. Maya-maya rin po ay bumalik na rin si Papa sa kwarto, tapos ay nagpahinga siya saglit. Pagkatapos ay umuwi na rin kami ni Papa. Bale, ang naiwan lang ay si Mama at ang kapatid ko. Di po kasi pwedeng hindi umuwi si Papa dahil walang magbabantay sa aming magkakapatid. Maliliit pa lang po kasi kami noon. Ang hindi ko alam, pati pala sa bahay ay may mangyayari ring hindi ko malilimutan. Sir Jupiter, yung dalawa po ang aming bahay na halos magkalapit lang din kasi naroroon lang ang mga iyon sa iisang kanto. Yung isa po ay pinapagawa pa lamang. Ngunit patapos na rin naman at may mangilan-ngilang gamit na rin. Doon po natulog ang kuya at isa kong pinsan para rin may tumao at magpakain sa mga alaga naming aso. Sa isang bahay naman po naroroon kami ni na Papa at Ate. Maliit na bahay lang po ito at kahoy na dingding lang ang naghihiwalay sa mga kwarto. Si Papa ay doon natulog sa upuan sa sala habang kami naman ni Ate ay nasa kama sa isang kwarto. Patay ang mga ilaw maliban sa mga dim light na nagsisilbi naming liwanag. Tulog na tulog po sina Papa at Ate noon, pero hindi ako dinadalaw ng antok. Kaya naman po niyakap ko na lang ang unan ko habang nakatunganga sa kisame hanggang sa bigla kong naramdaman na may iba pa kaming kasama. Nakahiga si Ate malapit sa may dulo ng kama kung saan may katabi itong electric fan. Light blue na stand fan na hugis square. Napatingin po ako doon banda at nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Sa harap po kasi mismo ng electric fan ay may nakalutang na isang baby. Nakatalikod ito kaya hindi ko makita ang mukha. Subalit kinilabutan na ako ng gusto noon at hindi na makagalaw. Pakiramdam ko nga po ay may tali ang puso ko na pumipigil sa aking makahinga ng maayos. Lalo po akong nahintakutan ng dahan-dahang lumingon ang bata, ngunit ulo lang nito ang umiikot. Nagmumukhang nababali na nga po ang lieg nito kung titignan. Nakita ko ang namumula niyang mga mata nang tinitigan niya ako. Sunod ding umikot ang kanyang katawan paharap sa akin, tapos ngumiginti rin ito ng napakalaki. Sobrang laki na hindi talaga pangkaraniwan para sa isang tao. Kahit hirap na hirap akong makagalaw, buong lakas kong pinilit na ibalik ang tingin sa kisame. Nang magawa ko ito, nagsimula akong magdasal ng mataimtim. Ilang beses kong inulit-ulit ang Hail Mary habang tinitiis ang matinding kilabot. Ilang minuto pa ay sinilip ko ulit ang bata. Ngunit, wala na ito. Sir Jupiter, grabe ang kaba ko noon. Kasi sa tingin ko ay may masamang nangyari sa kapatid ko.
May kinalaman sa isang baby yung nakita ko eh. Mabuti lang po at maayos lang naman si Bunso. Tapos gumaling na rin at nakalabas ng ospital. Makalipas ang ilang araw. Hindi lang po yun ang nakakikilabot na karanasan ko sa bahay na yun. Meron din po kasing nagpapakita sa aking isang babaeng nakaputi. Noong una ko po siyang nakita, naglalakad ito sa may kusina. Noong ikalawa naman ay nakaupo sa loob ng banyo. Napakahaba ng buhok at mukhang may liwanag na nanggagaling mismo sa kanya. Nangingibabaw po kasi siya kahit madilim ang bahay. Noong una ay walang naniniwala sa akin, Sir Jupiter. Subalit nagbago ang lahat noong lumipat na kami sa isa pang bahay at ginawang paupahan ang dati naming tinuluyan. Nagkikwento po kasi ang mga nangungupahan doon na meron daw talagang kakaibang nilalang na nakikipaglaro sa kanila. Kasama na roon ang may maramdaman silang nakatayo sa may kama o di kaya ay may makita silang mga paa kahit wala namang tao. Sa ngayon, iniisip ko pa rin ang mga karanasan ko. Napapatanong din ako kung may mga nakakita na ba ng mga ganoong klaseng nilalang. Napapatanong din ako kung ano ba yung nakita kong baby na kulay pula ang mata? Yung mga white lady ba ay mga kaluluwa o mga demonyo talaga? Ayun na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Marami pa po akong pwedeng ibahagi. Pero sa susunod ko na lang po ipapadala sa inyo. Salamat po. At syempre, ito na po ang iniintay niyong portion, ang shoutout portion. Shoutout to Kilabot King, Mayumi Makisig, Camille Flores, Miss Alaina. Shoutout sa Maceda family, Amor Fernando, Roxanne Pezzold, Jenny Nacas, Lydia Lopez, at Lynn Lucim. Basahin naman natin ang isa sa mga comment galing kay Josephine Daroca at Marie Lasupan. Sabi ni Josephine, super ganda talaga ng mga kwento nyo. Nagiging pampatulog at pampawala ng pagod po ang pakikinig sa horror story nyo. Silent listener nyo po from City of Smile, Bacolod City. Sabi naman ni Marie Lasupan, super cool makinig sa mga kwento nyo habang nagwo-work araw-araw na akong nakikinig. Simula nang madiscover ko po ang channel nyo. Sa mga hindi pa po nabanggit, huwag pong mag-alala. Sa susunod po, kayo naman. Huwag kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.